Mapagpala at masaya pong pagkikita pong muli mga kapatid. Ako po si kapatid Alfonso Sahagun. Dito po sa Diyos ay aking kaligtasan. Pagbati po. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaang hatid ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat at ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng nagawa ng langit at lupa. Manaming lahat sa pamamagitan ng pangalan Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at mabuginaming Panginoon, ang dakilang Diyos. Naririto po kami muli sa iyong harapan at paanan, O Diyos, upang hilingin sa iyo na kami ay mapahiram mo ng katalinuhan at pabuksan mo ang aming kaisipan at damdamin upang ganap namin maunawaan ang iyong mga salita na aking binabahagi sa iyong mga nilalang na ito naman po ay para na rin sa kaligtasan namin at sa iyong makalangit na kagustuhan na kami ay maligtas sa kapahamakan. Amen. Magandang gabi po. Ako po ay broadcasting from Bacoor, Cavite. Dito po, courtesy of Facebook. Dito po sa aking episode 47, may caption po ako sa mga Hebreo. Ang dakilang kaligtasan. Ano po? Dito po sa chapter 2, verse 1, patuloy po muna tayo hanggang 6. Ito po ang ating matutunan. Kaya dapat nating pagkukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo matangay na papalayo. Ayan po. Ano po yung mga bagay na naririnig? Ito po yung mga salita ng Diyos. Baka kasi kayo matangay na papalayo ang iba. Verse 2, sapagkat kung ang salita na pinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat pagdabag at pagsuway ay tumanggap na kulang parusa. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Verse 4, na ang pawang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ang mga kababalaghan at iba't ibang himala at ang mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. Yun nga po, mga kapatid. Dati po, nung siya ay nangangaral dito sa lupa, ay kung sino nga lang, hindi, hanggang ngayon po, kung sino po ang gusto niyang pagpahayagan o bigyan ng Espiritu Santo na ayon sa kanyang kalooban, ay napakapalad po ng taong yun. Kung siya ay mapagkakalooban ng Espiritu Santo. Pero kung halimbawa, kung kayo yung tao ng mga kapatid, mahalin na ninyo po ang Espiritu Santo. Dahil napakapalad po ninyo pagka nanahan sa inyo ang Espiritu Santo ng Diyos. So verse 5, chapter 2 pa rin po ng Hebreo, sapagkat hindi pinasakop ng Diyos sa mga anghel ang sanlibutang darating na siya naming sinasabi. Ngunit may nagpapatunay sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya ay iyong pagmalasakitan. Siya ay ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Siya ay pinutungan mo ng kaluwalhatian at ang karangalan, at siya ay inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Pinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito pong pinasakop ang mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi lang po ang mga bagay, kundi lahat-lahat na po, ang langit, ang lupa,
ang pamamahala sa atin, ang pagpaparusa, at ang pagbibigay niya ng biyaya sa atin. Ayun po, lahat-lahat na nasa Kanya po. Pinagkatiwala na po sa Kanya ng Diyos Ama ang lahat ng otoridad na nararapat na ibigay sa Kanya. Kaya nga po, siya ay maglalapat po ng unang-una. Tayo po ay nasa end times of our life, of our times. Yan po. Kailangan na po natin magbalik loob talaga sa Diyos. Hindi yung balik loob ngayon, bukas, wala na. Kakaroon na naman kayo ng kasalanan. Kundi gawin niyo pong dalisay ang inyong pagpabalik loob. Dahil bakit po? Kayo din po magkakaroon ng kabiyayaan. Ayan po. Wala pong ibang ang mabibiyayaan po ang mabibiyayaan na bibigay ng Diyos, kundi kayo din lang po. Pero kung ayaw po ninyo, tumatanggi kayo sa kanyang biyaya, ay paano po? Ay saan niya kayo pahatid, kundi sa kapahamakan. Nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi niya nasasakop. Sasabi ko lang po. Ngunit ngayon na hindi pa natin nakikitang nasasakop niya ang lahat ng mga bagay. Hindi pa nga po. Kasi po, andito pa. Namamayani pa po si Satanas dito sa lupa. Verse 9, patuloy po hanggang 12. Kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Narinig po niyo mga kapatid. Alang-alang sa lahat tayo po yun. Nagpakasakit po siya. Alang-alang sa atin lahat. Verse 10, sapagkat nararapat ng Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginagawa at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito hindi nahiya si Jesus at tawagin silang mga kapatid. Verse 12 na sinasabi, ipahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sinabi mo ipahayag niya ang Panginoon Diyos ang iyong pangalan sa iyong mga kapatid. Ay isang sign po yun na pinagmamalaki niya kayo sa kanyang mga kapatid. Hindi ko lang po malaman kung sinong kapatid itong binabanggit niya. Baka marami pa po siyang kapatid. Baka lang po marami pa po siyang kapatid sa langit. Sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno at muli ilalaga ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Verse 14 po, patuloy tayo hanggang 18. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya naman ay nakibahagi rin sa mga bagay nito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa mga katuwid ay ang dyablo. Satanas po. Yung po kapangyarihan sa kamatayan, kapangyarihan po yun sa kasalanan po. Kaparusahan. Ang kamatayan po kasi binabanggit, ikalawang kamatayan, kaparusahan po. At mapalaya silang lahat. At dahil sa takot, sa kamatayan, sa buong buhay nila,
ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sa 16 po, sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhasa ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makasasaklolo sa mga tinutukso. Chapter 3 po, verse 1 hanggang 5 po. Kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit at pagkatawag, isalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Verse 2 ay tapat na nagtalaga sa kanya, gaya ni Moises, na tapat sa buong sambayan ng Diyos. Sapagkat siya ay tinuring na karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moises. Yamang ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa bahay. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, gaya ng isang lingkod, bilang patutuo sa mga bagay na sasabihin. Verse 6, subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos, bilang isang anak, at tayo ang bahay na yun, kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ng ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. Ito po sinasabi ng Espiritu Santo. Verse 7 hanggang 8. Kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, ito po ang kanyang tinig, ang kanyang mga salita, na aking binabahagi sa inyo. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, gaya ng sa paghihimagsik, gaya ng sa araw ng pagsubok sa ilang. Verse 9, na doon ay sinubok ako ng inyong mga ninuno, bagamat nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon. Turn out na ang Panginoon po ng mga hukbo ng Exodus ni Moises at ang Panginoong Jesucristo ay isa lang. Ulitin ko. At doon ay sinubok ako ng inyong mga ninuno. Sa ilang po, na naglalakbay po ang Exodus ni Moises. Bagamat nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon. Sino po nagtakbay ng 40 taon? Si Moises po at ang kanyang Exodus. Di po ba? It so happen na ang Panginoon ng mga hukbo at si Jesus Christ ngayon natin ay isa lang. Kasi noon po, wala pa pong Kristo. Wala pa. Kundi ang pakilala niya, ako ay si ako nga. Ako ay Diyos na mapanibubuin. Ako ay Diyos na maunawin. Ayan po. Ang pakilala niya sa ating kay Moises. Hindi niya po sinasabi ang kanyang tunay na pangalan. Kasi bakit po? Gagayahin kasi ng tao. Alam niyo naman ang tao. Hindi po ba? Lubang pagdating pa rin sa mga spiritual na aspeto, ay luba pa rin silang ang matatawag natin dito na mapagmalaki. Kaya siguro, halimbawa na naging anak nila ay pinangalanan nila ng Jesus, ay magiging matino. Mayroon namang iba kasi turn out na
negatibong pag-uugali ng tao. Jesus ang pangalan. Hindi ko po nilalahat. Ang ibig ko sabihin sa inyo mga kapatid, ay nasa upbringing po ninyo. Ang inyong mga anak, kung paano magmamahal sa Diyos ang ating anak. Kung paano matatakot sa Diyos ang ating anak. Hindi po ba? At kung paano siya maglilingkod. Wala po yan sa pangalan. Kahit po lahat ng mga biblical names iakibat niya sa anak ninyo. Ay wala po, baliwala po yung ganun. Nasa upbringing nga po ninyo. So, patuloy po yung verse 10. Kaya't nagalit ako sa lahing ito. Nagalit daw po. At aking sinabi, sila'y laging naliligaw sa kanilang puso. Na po'y naliligaw. Nagiging laging makasalanan po eh. Sila'y laging naliligaw sa kanilang mga puso. Lagi pong gumagawa ng kasalanan eh. Yung business na kahit na ilang beses silang patawarin, gawa pa rin po ng gawa ng kasalanan. At hindi nila nalaman ang aking mga daan. Gaya ng sa aking galit ay aking isinumpa. Hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Ayan. Hindi po sila tatanggapin ng Diyos. Dahil sa dami ng kanilang kasalanan, dahil sa paulit-ulit at pagsalangsang, paulit-ulit na pagsalangsang. Ito nga po sa verse 15, binanggit na naman niya po sa chapter 3 pa rin po ng Hebreo. Gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Gaya ng sa paghihimagsik. Pangalawang beses na po pong binanggit, huwag natin pagmamatigasin ating puso. Sino man po pag pinagmatigas sa ating puso, ay tayo din po mapiperder. Tayo din po maapekto ng mga hindi maganda. So verse 12 po, chapter 4 ng Hebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ayan po. Testingin po tayo kung tayo ay karapat-dapat na mapunta sa buhay na walang hanggan. Ayun nga po, para kayo mapunta ron ay ang pagsisisi, pagbabalik loob sa Kanya, pagpapabautismo. Ihayag po ninyo ang inyong pagsisisi habang kayo binabautismuhan. Ayun po. Sandali lang po. Mga pusa ko kasi kadalasan istorbo.
chapter 5 po ng Hebreo, verse 7, 8 and 9. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis. Ito po ang aking binabanggit sa inyo mga kapatid. Kung kayo po ay hihiling sa ating Panginoon Diyos, malakas na pagtangis po ang kinakailangan natin. At kung tayo po ay mananalangin, huwag naman po kayo maharap sa ribulto para madali po madala ng Panginoong Kristo ang inyong request sa Ama. Kung kayo po ay gagamit ng ribulto, hindi niya po kayo papansinin, bagkus nadadagdagan po ang inyong kasalanan. Ito may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa Kanya mula sa kamatayan at siya'y pinakinggan. Ayan po, pinakinggan dahil sa Kanyang magalang na pagpapasakop. Kasi po, ang ginagawa niyo papasakop kayo kay Satanas. Si Satanas po ay marahas. Ano po? Hindi po ninyo alam na kayo ay nababaw na sa kasalanan. Sa verse 8, pagkamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinis. Verse 9, nang maging sakdal siya, ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Ayan po. Chapter 6 po. Nakasaad po dito ang panganib sa pagtalikod. Sa verse 4 po, 5 at 6, chapter 6 po ng Hebreo. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At pagkatapos ay tumalikod, ay muling panubaligin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili, ay muli niya pinako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Kasi nga po, kung paulit-ulit kayo magsisisi, ay inyo pong nilalagay sa kahihiyan ng ating Diyos po. Kasi magsisisi kayo, makakaramdam kayo pagpapatawad. Kasalanan na naman, sisi pa. Ano po klase yun? Sa verse 10 mo, sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal. Gaya ng ginagawa ninyo ngayon, ayan po, paglilingkod sa mga banal. Sana po, banal ako. Sana lang po. Verse 11, at nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan, upang kayo'y huwag maging tamad. Ang tamad po sa pananampalataya, tamad sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon po, ibig sabihin ni San Pablo rito at ng Diyos. Kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Sa verse 13 po ng Hebreo chapter 6,
Nang mangako ang Diyos kay Abraham, paghasa'y walang sinong higit na dakila na kanyang panunumpaan, siya ay nanunumpa sa kanyang sarili, na sinasabi, "Tiyak na pagpapalain at pararamihin kita." Kaya si Abraham na makapaghintay na may pagtitiis ay tumanggap ng pangako. Ayan po. Tinanggap ni Amang Abraham ang pangako ng Diyos na pararamihin ang kanyang mga binhi. Kasindami ng buhangin sa dagat at sindami ng mga bituin sa langit. Chapter 7 po, verse 25. Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos. Ayan po, narinig po ninyo. May kakayahan siya magligtas. Lumapit lang po kayo sa Diyos. Sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Verse 26, sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayanong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Panginoong Jesucristo po ito. Verse 27, hindi gaya ng mga pinakapunong pari, hindi niya kailangan maghandog ng alay araw-araw. Una, para sa kanyang sariling mga kasalanan at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman. Kanyang inihandog ang kanyang sarili. Ayan po. Inihandog po ng Panginoon Diyos sa kanyang sarili para nga po sa ating kaligtasan. Dito po sa verse 8, chapter 8 ng Hebreo. Patuloy po tayo hanggang 13, 13. Sapagkat na makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa aking mga ninuno, ang araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila hindi nagpatuloy sa aking tipan. Kaya't ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Verse 10, ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ayan po, ito yung after na ma-reclaim ni Jesus Christ ang kanyang trono kay Satanas. Tayo po ay right after na nagdusa na sa mga kapigatian sa tribulation. At hindi magtuturo sa verse 11 po ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ayan po. Hindi na raw po aalalahanin ang ating mga kasalanan. Pero tanggapin po natin siya bilang ating Diyos. Tayo tatanggapin niya bilang kanyang bayan. Hindi po ba? Wala nga po sa pinakahamak hanggang sa pinakadakilas sa kanila.
Ano po? Yun po ang pangako ng Diyos. Dapat nating asahan na dapat nating gawin. Ayun po. Sa chapter 9 po ng Hebreo pa rin. Chapter 9, verse 24. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuario na ginawa ng mga kamay. Ito po yung mga Diyos-Diyosan na ginawa ng mga kamay. Na ginawa ng mga kamay ng mga tao, ng mga kalintulad lamang sa mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit, upang dumulog ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Ayan po. Hindi po talaga tumitira o pumapasok sa santuario ni Satanas, ang ating Panginoon Jesucristo. Kasi Satanas nga po ang tumitira dun. Paano po siya titira pa ron? At yaman tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayan po. Paghuhukom. May sinabi po ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon Diyos, sa kay Propeta Isaias po, chapter 1, paraphrase ang verse 8. Ito po ang kanyang sinabi. Magsiparito kayo ngayon. Magsiparito kayo ngayon at mga tuwiran sa isa't isa. Ayan po ay isa ng uri ng kanyang paghuhukom. Hinihintay na niya, hinihingan pa niya tayo ng katwiran. Ayan, kung matatagpuan siguro ng Diyos, ay kayo makatwiran, ay baka maligtas ka. Pero kung hindi, ay ewan ko po kung saan ka ipahahatid ng Panginoong Jesucristo. So, verse 16 po, chapter 10 pa rin ng Hebreo. Patuloy hanggang 18. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, kung araw na mga iyon, ayun nga po yung mga nakalipo sa pahirap, papikati. Na-reclaim na ni God ang sanlibutan, ang daigdig. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso. Inulit na naman niya po. At isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Sinabi rin niya, ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Pinatawad na po lahat, no? Ating mga kasalanan. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang pag-aalay para sa kasalanan. Wala na nga po. Dahil na pagpatawad na po lahat. Sa chapter 10 pa rin po, verse 26 at 27. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Kung po natitirang alay, wala na po natitirang kapatawaran sa mga kasalanan. Sapagkat kung sinasadya natin magkasala. Ayan po. Tinanggap na ninyo ng lubos ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala na pong matitira alay para sa mga kasalanan. Wala na po. Ibig sabihin, wala na pong kapatawaran. Kasi kung ulit-ulit kayong magkakasala, kung nga po yung sinasabi ko, isang beses lang pumapatawad ang ating mismong Diyos. Isa lang. Hindi katulad ng utos sa atin, nung nagtanong isang apostol sa kanya, Guro, ilang beses ba dapat patawarin ang taong nagkasala?
7 beses po ba? Ano po ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo? Hindi. Patawarin mo sila ng 77 beses. Sinabi niya po na dahil tao lang. Ano po? Alam niya, ang tao paulit-ulit din magkakasala. Pero sa kanya po, pagka pinatawad ka na niya, ay isang beses lang. Kaya nga po sabi dito, wala nang natitira pang alay. Ano po yung alay? Pagkakataon na mapatawad ang iyong kasalanan. Ito po ang magiging kasunod. Verse 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ayan. Sa apoy na po, pagpaparusahan tayo. Gaano pa kaya higpit na parusa sa akala nila ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at tumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ayan po. Ako po mga kapatid, hinihimo ko nga po kayo na baguhin na po ninyo ang inyong landas ng pananampalataya. Kung kayo po ay sumasamba pa sa mga bagay-bagay, sa mga ribulto, rosaryo, larawang inanyuan, pakitakwil nyo na lang po. Hindi po kayo ililigtas niya. Pati ang inyong ginto, pilak, tanso, hindi rin po kayo ililigtas niyan. Ano po ang sinasabi itong pati ginto, pilak? Yan po yung kwintas na may krus, may nakabayubay na maliit sa tao. Diyos-Diyosan po yan. Hindi po kayo ililigtas niyan. Bagkos na mahuhulog pa rin kayo sa kalalimang apoy. Ay paano nga po mangyayari sa atin kung tayo magiging matigas ang puso, ang kalooban, ating ulo? Ay paano po pagka tayo'y ihatid na sa apoy? Isa lang po ang ating kaluluwa. Ingatan po ninyo na huwag mapariwara ang inyong kaluluwa. Ito nga po ang sinasabi niya, verse 15, chapter 12 po ng Hebreo. Pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog. Ayan po. Mula sa biyaya ng Diyos. Ayan po. Kaya sabi ko lang po mga kapatid, na baka kayo mahulog. Ano po yung biyaya ng Diyos? Kaligtasan po yun. Yung biyaya ng Diyos na binanggit dito ni San Pablo. Sa verse 16, tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Esau na mapakiapid o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Ito po si Esau, ito po yung kambal ni Jacob na ngayon na Israel. Napakababa po ng pagkatao ni Esau na ito. Mapakiapid, mapagsalangsang. So verse 25 po, chapter 12 ng Hebreo. Pag-ingatan ninyong huwag itakwil ang nagsasalita. Ang Panginoong Jesucristo po nagsasalita dito sa Biblia. Sapagkat kung hindi nakatakas ang mga nagtakwil sa nagbabala sa kanila sa lupa,
lalo na tayo kung tatalikuran natin ang nagbabala buhat sa langit. 26 po, sa pagkakataong iyon, niyanig ng kanyang tinig ang lupa. Subalit ngayon nangako siya na sinasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Kita niyo po, nadadama po niyo yung gano'n nakatindi ang galit na ating Panginoong Jesucristo sa atin. Langit at lupa kanyang yayanigin. Paano pa po tayo mga tao dito? Pagka niyanig niya po ang langit at lupa, ang dagat po ay ang dagat po ay aahon sa lupa. Ano po? Ngayon, pagka nangyari po ay marami po tayong mapupuksa. Dahil uugay niya ang kapulupaan eh. Earth, pagka, halimbawa, gano'n ng uga, hindi po natin alam kung papagano'n ng uga, o kung papagano'n, o kung dito, basta uugayin niya. Basta po aahon ng tubig, dadamba sa atin. Wala naman po tayong magagawa dahil sinalita niya yung Diyos siya. Na kinakailangan ngayon pa lamang po ay sumunod na tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang kagustuhan. Upang tayo magkaroon ng pagkakataong makapiling siya, magkaroon ng pagkakataong mabuhay na walang hanggan. Kung kayo po ay nahihirapan sa pagtupad ng kanyang salita, huwag naman po. Bakit? Kayo din po ang mapapariwara. Kayo din po ang malalagay sa alanganin ang inyong kaluluwa. Kaya nga sinasabi ko po, isa lang po ang ating kaluluwa. Ikaw lamang po ang may kakayahang makapagligtas ng sariling kaluluwa. Hindi kapatid mo, hindi asawa mo, o hindi magulang mo. Lalong hindi ka po madiligtas ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Paano kung ikaw naman ay marumi na haharap sa Kanya? Dito nga po mga kapatid, meron pong katiyakan ng pangako ng Diyos. Wala pong sablay, pangako ng Diyos. So verse 17 po ng chapter 6 ng Hebreo, gayon din naman, sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na hindi mababago, at dito hindi maaaring magsinungaling ng Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Ayan po. Verse 19, taglay natin ito bilang isang tiyak at patibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuaryo sa kabila ng tabing. Ang tabing po ay ang katawan yata ng Panginoon Jesucristo. Kung kayo nga po ay inaari ninyo ang sarili ninyo na maka-Diyos, pero kayo ay sumasamba dyan sa mga bagay-bagay, sa buwan, sa araw, sa bituin, sa iba-ibang mga planeta, sa kahoy, bato, pilak, ginto, tanso, plastic. Kalimutan nyo na po mga kapatid. Kasi po, meron din Buddha,
meron ding ano bang tawag din sa Diyos ng mga taga-India, yung maraming brasong gano'n, 6. Kalimutan nyo na po yan, mga kapatid. Wala po kapag-pakinabang nyo kundi pagtambak, panggatong. Pinag-aaksaya nyo pa ng panahon ng puntahan. Kung hindi pa nga ipako yung mga hindi makakatayo. Hindi po ba? Mas mabuti pa nga kayo, nakakapagsalita kayo, tayo. Ay gagalaw natin ang kamay. Nakakarinig ang mga tainga natin. Mata nakakakita. Pero yung mga ribulto, wala naman po talaga silbi. Ano po? At ngayon nga po mga kapatid, muli ko po ipaalala sa inyo ang aking inihahatid na babala. Nakaamba po malakihang kapighatian po ang nakaamba sa atin. Ito po ay pinasya na ng Diyos. Pinasulat niya. Naghihintay na lang po ng kung kailan niya gagawin pangganap na matupad. Ito pong nangyayaring giyera sa Ukraine. Lalaki po ito. Magiging world war po ito. Kung saan tayo kawawa. Ang mga bata, ang mga nagpapasuso, ang mga sanggol. Kawawa po. Kahit na nga po yung mga hinirang ay magdurusa. Sa kagustuhan nga po ng Diyos na tayo papanambuligin sa Kanya, ay kinakailangan niyang gawin ito. Dahil sa katigasan ng ating ulo, katigasan ng ating damdamin, sa katigasan ng ating pakikipagtulig saan. Mali na nga. Nakikipagtulig saan pa. Ano pa sasabi kong mali? Pagdating sa revolto, sasabihin ninyo, hindi naman namin sinasambayan. Pero dinadasalan ninyo, dinadalanginan. Nandugan nyo pang pagkain. Nandun sa Diyos-Diyosan ay bawal po ng Diyos. Karumal-dumal po yan. Sabihin nyo, hindi naman namin Diyos yan. Sabihin ng isa, image lang daw ni God. Bakit? Nakita niyo po ba si God? At nasasabi niyo image ni God. Ano po? Pagdating din po dito kay Maria, bakit po niyo Diyos si Maria? Tama lang po na siya inyong respetuhin po hanggang doon na lang. Dahil siya nga po pinagpala ng Espiritu Santo. Kung tutusin nga po, kayo pa ang yumuroyak, ang tumatapak kay dating Birhen Maria. Bakit? Kasi po hanggang ngayon sa inyo, virgin siya Ay nakaka-insulto po. Sabihan niyo po yung babaeng nanganak, sabihan mo, ay ikaw virgin ka pa. Magagalit sa'yo yung sinabihan mo. Ano po kung buhay pa si dating Virgin Mary? Abay, baka naman, magagalit sa inyo, may insulto. Ilang beses na nga siya nanganak, sabihin niyo siyang virgin pa. Ay, di po ba't paglapastangan yan sa kanya? Paglapastangan din po sa ibang kababaihan, sabihin niyo, ay ikaw virgin pa. Ay, ano naman po klase yan? Kalimutan na po ninyo yung paniniwala ninyo yung ganyan. Tapos, ang dami-dami pa yan. Meron Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Sorrows, Our Lady of, ewan ko, ano mo ang lady yun? Our Lady of Kuchi-Kuchi, Our Lady's Choice. Ay, naku po. Ang dami-dami lady po. Sabagay, marami pong lady. Billion ang lady sa earth. Ito. Kaya nga po nagkakaganito mga kapatid. Ay nilalait ko po ang inyong maling pananampalataya dahil yan po ang utos ni God. Ang inyong mga kamalian. Pagkukurin niya po, kailangan kayo din po magkakaroon ng kabiyayaan. Dito na lang po tayo mga kapatid. Sana po ako ay nakapagbigay sa inyo ng
kaluwalhatian na maipaliwanag po ang gustong mangyari ng ating Panginoong Jesucristo. At sana po sa aking ginagawang pagpapaliwanag ay siya ay nakagabay sa aking mga sasabihin sa inyo. Kasi po, nakakatakot naman po ako makapagligaw sa inyo. Maging ako, baka mailigaw ko rin ang aking sarili. I take the risk po. Bear the brunt. Yun po. Na maipaliwanag ko lang po sa inyo. Tayo po'y manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat ang nagawa ng langit at lupa. Manaming lahat sa pamamagitan ng pangalan Panginoong Jesucristo, ang Hari ng mga hari, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at maginawang Panginoon, ang dakilang Diyos. Salamat po, O Diyos Ama. Kami ay pinahintulutang makapiling ka sa pamamagitan ng mga banal na salita na aking binabahagi sa iyong mga nilalang. At inihiling ko po, O Diyos, na kami ay pahiramin mo ng katalinuhan. Buksan mo ang aming kaisipan at damdamin upang ganap namin maunawaan ang iyong mga salita. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Magpasa amin nawa ang kaharian mo. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa, gaya na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw. Tawarin sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad ang kakautang sa amin. Nandiyan mo kami sa tukso, at layaw mo po kami sa masama. Marapat na ikaw ay aming pasalamatan at ibigin, O Diyos. Gaya ng pag-ibig at pagmamahal na iyong ibinibigay sa amin, marapat na ikaw ay aming luwalhating pasalamatan, papurihan sa iyong mga kadakilaan, sa aming iyong mga nilalang. Bagamat kami po ay makasalanan, ay ikaw pa rin ang aming kinikilalang kaisa-isa naming tunay na Diyos na mga kapangyarihan sa lahat na nabubuhay, magpakailang-kailan pa man. Amen. Nasa muli po, mga kapatid, pagpapala at biyaya ang hatid ng Panginoong Jesucristo at ng Panginoon at ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Amen. Pasensya na po kahit may nakikialam na naman. God bless po.